Si Mr. Santos, ang math teacher namin, nagsigawan ang buong klase, may nagsuka. May nagtatakbo palabas, si Marvin, napaupo sa sahig, tulala, si Goryo, tahimik lang, hindi siya tumakbo, hindi siya nagmakaawa. Hindi rin siya nagalit, tinitigan niya lang kaming lahat, walang emosyon, walang takot, at saka siya ngumiti. Huli na, bulong niya, nagpanting ang tenga ko sa sinabi niya. Huli na para saan? Tanong ko. Kahit hindi ko na sigurado kung gusto kong malaman ang sagot, pero bago pa siya sumagot, bumukas ang pinto ng classroom, at nakita namin kung sino ang pumasok, si Mr. Santos, buhay, nakatayo sa harapan namin, pero iba na siya, maputla. Walang kulay ang balat. Ang mga mata niya, puro itim, walang puti. At nang bumuka ang bibig niya, hindi boses ng tao ang lumabas, isang tunog na parang daing ng mga patay. At sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari matapos iyon, sabi ng mga teacher. Bigla na lang daw kami nawalan ng malay. Sabi ng mga pulis, walang nahanap na ulo sa loob ng bag ni Goryo. Sabi ng principal, hindi raw totoo ang nakita namin. Pero paano mo ipapaliwanag ang mga nangyari sa amin pagkatapos, si Marvin? Hindi na pumasok. Sabi ng nanay niya, kinakausap daw nito ang sarili niya sa kwarto, si Goryo nawala. Hindi na siya bumalik sa school. Hindi na siya nakita pa kahit saan, at si Mr. Santos. Patay siya. 3 araw matapos ang insidente, natagpuan ang katawan niya sa loob ng bodega ng eskwelahan. Pero ang nakakakilabot, hugot ang ulo niya, at hindi na ito natagpuan. Sa bawat eskwelahan, may laging isang estudyanteng hindi mo gustong katabi, hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil may kakaiba sa kanya. Sa klase namin, si Goryo yon, tahimik lang siya, laging nasa sulok, hindi nakikihalubilo. Kung hindi pa tatawagin ng teacher, hindi mo maririnig ang boses niya. Pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit siya kinatatakutan sa buong section namin. Mayroon siyang isang ugali na hindi ko maintindihan. Lagi siyang may dalang itim na backpack, isang lumang kupas na bag na parang hindi niya kailanman pinalitan o nilalabhan. At sa tuwing may titingin o magtatanong tungkol dito, bigla siyang magsasara, parang isang taong may tinatagong sekreto. Nang minsang biruin siya ng kaklase namin at pilit binuksan ang bag niya, muntik na siyang manapak. Doon pa lang, alam kong may mali. At noong isang araw, nalaman ko kung ano, isang Martes ng umaga, na late si Goryo. Halos tapos na ang first subject nang bigla siyang pumasok, hingal, pawisan, at halatang kabado. Dire-diretso siyang naupo sa upuan niya sa likod, hindi makatingin kahit kanino, pero ang mas napansin ko ay ang bag niya, mas mukhang luma na ito kaysa dati. At may kung anong malagkit na likido ang nakikita ko sa gilid nito, parang dumaan sa kung anong marumi o madulas. Nang makatapat ko siya sa kantin, hindi ako nakapagpigil. Goryo, ano bang laman yan? Tanong ko. Pabiro, tiningnan niya ako, pero hindi sumagot. Napansin kong mas mahigpit ang hawak niya sa bag niya ngayon. Parang takot siyang mawala ito sa kanya. Sa klase namin, may isang estudyanteng bully, si Marvin. At kung may gusto siyang asarin, si Goryo ang paborito niyang puntiryahin. Nang makita niyang hindi humihiwalay si Goryo sa bag niya, nakaisip siya ng kalokohan. Sa break time, habang wala si Goryo, mabilis niyang kinuha ang bag nito at tinakbo papunta sa likod ng school, sa may stockroom. Nagkagulo ang klase. Nagsigawan ng iba, nagkatawanan, pero ako hindi natawa. Kasi sa unang pagkakataon,
Nakita kong may matinding takot sa mukha ni Goryo. "Ibalik mo yan," sigaw niya, nanginginig ang boses. Pero huli na, binuksan na ni Marvin ang bag, tumahimik ang lahat. Akala ko noong una, nagpapatawa lang si Marvin. Akala ko may kalokohan lang siyang nakita. Pero nang makita ko ang mukha niyang biglang pumutla, ang kamay niyang nanginig at ang pag-atras niya na parang may kinatatakutan. Doon ako lumapit at doon ko nakita isang pugot na ulo nakatambak sa loob ng bag, parang isang sirang laruan na iniwan sa loob ng aparador. Pero hindi ito laruan. Hindi ito peke, buhay ito dati. Ang balat, kulay abo na, parang ilang araw ng patay. Ang mga mata nito nakadilat, walang buhay. At ang bibig, bahagyang nakanganga, parang may gustong sabihin bago tuluyang mawalan ng hininga. Ang mas nakakatakot, kilala ko kung kaninong ulo iyon.